May malaking sikreto daw po ngayon sa kamera, ang nabuking. At ngayon mga sangkay, naibalita na po ng media. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Shoutout po sa lahat ng mga nagagwapuhan, nagagandahang mga solid sangkay. Thank you guys for supporting me. At yun nga po, comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. So yun nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong pambihirang ganap no na may sikreto daw pong sumabog ngayon. Naku, ano kaya ito? Malalaman nyo ngayon guys. Okay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po dyan sa Facebook, guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, rekta po tayo. Kasi ito po ngayon, mga sangkay ang usap-usapan. May pinaplano umanong charter change. Extension daw po ito ng termino ng mga kongresista. Ito daw po yung sekreto na ngayon nakarating na po sa media. Maugong daw po ito sa kamera. Naku, tingnan po natin. Maugong din sa Kamara ang plano manong charter change o chacha kung totoo man duda raw ang ilang kongresista sa motibo dito ng administrasyon. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si mobile journalist Amy Atienza. Amy, sa mga nakausap mong kongresista ay kumusta? Meron ba nagkumpirma o tumanggi sa pag-uusap tungkol sa chacha? Jiggy, sabi ng ilang mga kongresista na nakausap natin, may narinig na silang plano na amyendahan ang saligang batas. Pero wala raw silang kumpirmasyon kung nagkaroon na nga ng mga pag-uusap tungkol dito sina Senator Tito Soto at House Speaker Bogie D. Pero, nilabas po yun ni Tito Soto nakaraan lamang. Nagbiro daw po na ganun nga po ang plano. Pero ayon nga po kay Tito Sen, hindi daw po siya papayag. Yun yung kanya sinabi. Pero mga sangkay, mukhang totoo na kumakalat ito ngayon. Alam nyo, ito lang masasabi ko. Pabor ako sa chacha. Pabor ako sa charter change. Pero sa para sana sa matino, hindi po para sa mas worse. Now, ano yung matino? Gawin nating parliamentary system ang Pilipinas. Para yung political system po natin, hindi po tulad ngayon, mga sangkay na palakasan system, korupsyon, malala. Tapos ang mga nananalo lang, yung mga sikat, at saka mapera. Kung parliamentary system po tayo, hindi na po gagana yung ganyan eh. Sana ganun. Kasi, di ba tayo naiinggit? Ang Japan, parliamentary system, ang lago nila. Ang Singapore, parliamentary system, ang lago nila. Ang mga bansa, tulad na lamang po ng UK, at iba pang mga bansa na parliamentary system, yung ano talaga, yung buong parliamentary, lahat sila malalagong mga bansa. Tayo presidential system, ang gulo-gulo natin para po tayong Amerika at iba pang mga bansa na magugulo. Ayon kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, ang narinig daw niya mula mga kapwa kongresista. May planong amyendahan ang saligang batas para mapalawig umano ang termino ng mga mambabatas. Oh, ayan, mga sangkay. So, totoo nga. Totoo nga yung kumakalat na chismis, no? Pambihira, men. Alam nyo, ang kailangan ninyong gawin dyan sa Kongreso, kung amyendahan nyo man yung Constitution, eto lang. Gawin yung Federal Parliamentary System ang Pilipinas or Parliamentary Federal ang ating bansa. At isa pa sa dapat tignan at ayusin, tanggalin ang restrictions sa mga foreign direct investment. Para yumaman ng Pilipinas, yun dapat yung kanilang priority.
Hindi yung kung ano extension. Alam niyo sa parliamentary system, hindi na po doon pinag-uusapan yung term limit, yung mahaba ng pamumuno. Kasi doon mga sangkay, hanggat sobrang talino mo na kaya mong patakbuhin ang Pilipinas, ikaw ang uupo. Pero ang problema dyan, kapag sablay ka, konting sablay mo lang, pwede kang paalisin agad. Saglit lang. Kagaya ng, tingnan nyo yung Japan, hindi tumatagal yung namumuno, saglit lang. Kasi, tinatanggal ka agad kapag halimbawa may sakit. Kaya may controversial na issue. Tanggal agad, sinisibak po ng kanilang partido mismo nilang nagtatanggal. Pero kadalasan mga sangkay, bumababa na lamang po sa pwesto yung Prime Minister. Para hindi mas nakakahiya sa kanilang partido. Wala raw silang narinig tungkol sa pagpapahaba ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi daw totoo yung extension term ni PBBM. Nandito lang daw po sa mga kongresista. Nako! Yari! Narito ang pahayag ni Congressman Erice. Pero ang sinasabi ng mga ilang nakausap kong kasama ko sa Kongreso na member of the majority, ito naman daw sa mga legislator lang. Pero pagdating sa presidente, sa local governments, tuloy naman daw yung election for 2028. Gigi, kung totoo man daw ang sinusulong na tsatsano, duda ni Erice, layo nitong pagtakpan ang mga itinatago umanong anomalya ng Administrasyong Marcos, gaya ng flood control scandal at iba pang issue ng korupsyon. Narito pa ang kanyang pahayag. Meron silang kino-cover up na malaking anomalies. So, kung magkakaroon ng bagong presidente, whether it's VP Sara, whether it's VP Lenny, whether it's na hindi kontrolado ng administrasyon na ito, ay malaki ang posibilidad na mapanagot sila. At may payag na ba si Speaker D tungkol sa umano'y pakikipagpulong niya kay Senator Soto tungkol Yun. sa Chacha? Gigi, sa ngayon ay sinusubukan pa nating kunan ng pahayag si House Speaker Bogie D. ukol dito, pero wala pa siyang sagot. Samantala, para naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi na dapat nagpapaniwala pa kay Senator Amy Marcos. Okay, so ayan mga sangkay. Well, anong tingin nyo dito sa planong term extension daw, di umano, nito mga politiko? Nako! Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.